kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyak at aning ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Yesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailanmay di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayang sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayunmay, pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko, ang aking nakita sa aking ama, ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat na naririto sa Minor Basilica ng Jesus Nazareno. Ganun din naman yung mga nanonood po sa atin sa buong mundo through our FB and YouTube Live. At ganun din naman po yung ating mga pilgrims na naririto. Ito mga nakakulay blue, kung di ko nagkakamali, kayo po yung ME group ng Magis Deo. Tama po ba ako? Ayan. At welcome po sa lahat. Alam po, nung dumating po ako dito, ay ipinabatid po sa akin na napakadami palang followers ang Quiapo Church. Ano po? Mayroong mahigit 4 na milyon sa Facebook ang followers at mahigit kalahating milyon na subscribers sa YouTube. Nakakatuwa dahil ito po ay nagpapakita lamang na itong ating pagpasok sa social media
ay nakapagpapaabot ng inspirasyon, ano po, sa maraming nating mga mananampalataya dito sa bansa at maging sa ibang bansa. Ano po? Yun nga lamang po ay pinabatid agad sa akin na marami pong nagko-clone ng ating social media accounts. Ano po? Marami po na like for example sa YouTube, lalo na, maraming nagpapanggap na ito ay official YouTube channel ng Quiapo Church. Ano po? Ito po ay ilang beses nang naiulat. Marami na pong naipasara ng mga YouTube channel. Dahil nga po gustong makakuha ng maraming subscribers, dahil nagpapanggap, ika nga po, nagpapanggap sila yung official YouTube channel ng Quiapo. Of course, sa bandang huli, ang layunin naman yan ay makakuha po ng monetization, makakuha ng pera. Ano po? Ayan, ano? Marami na pong naiulat. Katotohanan po, nung nagtagal-tagal pa, ipinakita sa akin, may mga tila live streaming ng misa sa Quiapo na nasa YouTube. Pero kung titignan nyo po, yung mga pare na nagmimisa doon ay mga pare nung una pa. Mga naunang kapatid nating pare. Makikita nyo yung mga tao, pag pinakita, may mga mask pa. Katatapos lamang nung pandemya. Ano po? At akala ko po doon lang matatapos. Noong nakaraang linggo po ay marami pong nag-message sa akin na maging yung page ko, yung Facebook page ng Father Jade Licuanan ay ginaya na rin po. No? Meron pong father na may buong salita, Jade Licuanan, pero hindi po ako yon. Ang picture ko nandoon. Sunod-sunod pong araw. Sa katunayan, sa isang araw ba, hindi po bababa sa dalawang accounts, Facebook account, ang ginagaya po yung sa akin. Ano po? At ang nakakalungkot po doon ay may mga mensaheng ipinararating. No? Humihingi daw ako ng tulong sa pagpapagawa ng simbahan. No? Wala naman po akong ganong mensahe o panawagan. No? So ito po ay mga nanloloko, scam, ng bubudol. Ano po? Kaya napilitan po akong magpa-verify sa Meta. Alam niyo yung blue check? Pag yung pong Facebook ninyo, o may nakita kayong Facebook, pagaya po nun sa akin, yung Father Jade Licuanan, pag may blue check po yon, original po yon. Yun po yun sa akin. Pag walang blue check, ito po yung scam o budol. Bakit ko po naikwento ito? Sa tingin po ninyo, bakit po namamayagpag ang kasamaan sa isang bayan na mayroon namang mga taong may mabuting kalooban? Bakit nagtatagal? Bakit nagtathrive ang kasamaan sa isang pamayanan o isang bayan na ang mga tao naman ay sadyang mayroong mabuting kalooban? Alam niyo kung bakit? At papaano nangyayari ito? Dahil ang kasamaan, ulitin ko po dahil ang kasamaan ay nagkukubli sa kabutihan. Bakit tumatagal ang kasamaan? Dahil ang kasamaan nagkukubli, nagtatago sa mukha ng kabutihan. Tingnan niyo po yung ebanghelyo. Bakit yung mga tao, yung mga Hudyo, inuusig ang Panginoon? Talagang matatag ang kanilang paniniwala na si Jesus Nazareno ay isang huwad, hindi dapat paniwalaan. Bakit? Kasi sa paniniwala nila, tama po sila dahil sila ay anak ni Abraham. Mula sa angkan ni Abraham. Napaniwala nila ang kanilang sarili na tama at totoo ang kanilang paninindigan dahil lamang sila ay mula sa angkan ni Abraham. Kaya yun nga po ang tinukoy ni Jesus. Oo nga, ang sabi ng Panginoong Jesus, kayo nga ay mula sa angkan ni Abraham. Pero bakit niyo ako ipinapapatay? Bakit niyo pinipilit na salungatin ang katotohanan? Bakit may masama kayong hangarin?
Yun po ang pinakikita ng Ebanghelyo ngayon. Kaya ang hirap supilin ang kasamaan dahil ang kasamaan laging nagtatago sa mukha ng kabutihan. Kaya hindi po nakagugulat sa simula pa lang ng Ebanghelyo ano sabi ng Panginoon. Ang sabi niya, ang sino mang tuloy-tuloy na sumusunod sa aking katuruan, ang siyang magiging alagad ko. At ang katotohanan ay makikilala niya at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya. Sa makatuwid, ang labanan po ngayon ng kabutihan at kasamaan ay laban ng katotohanan at kasinungalingan. Tandaan po natin, kung ako demonyo at gusto kong kunin ang kaluluwa mo, hindi ako magpapakita sa iyo na may sungay. Ulitin ko po, kung ako demonyo at gusto kong kunin ang kaluluwa mo, hindi ako magpapakita sa iyo na may sungay, nanlilisik na mga mata, kulay pula, may kaliskis ang aking mga kamay, mayroon akong pakpak na kulay itim na matulis, at nagngangalit ang aking mga bibig na mayroong mga parang laway at dugo. Hindi ako magpapakita sa iyo ganoon. Bakit? Abay, pag nagpakita ako sa iyo ganoon, tatakbo ka lalo sa Panginoon. Lalo kang magdadasal. Lalo kang magdadalo ng banal na misa. Pero kung ako ay demonyo at magpapakita ako sa iyo, maganda ang bihes, may itsura, magandang magsalita, mahinahon, ay palagay ko, makukuha ko ang kaluluwa mo. Tama po? Yun po yung sinasabi natin na ang hirap labanan ng kasamaan kasi ang kasamaan laging nagkukubli, nagtatago sa mukha ng kabutihan. Okay? Halimbawa na lamang po. Gusto mong tumakbo. Gusto mong manalo sa halalan. Ano ang gagawin mo? Gusto mo manalo ikaw, yung angkan mo, mapanatili kayo sa pwesto. Ano gagawin mo? Siyempre, ipapakita mo the best foot forward. Papakita mo ang sarili mo, tumutulong ka sa mahihirap, pumunta ka dun sa mga squatter, namimigay ka, nakikinig ka sa mga matatanda, habang ang mga kamera nakapaikot sa iyo, 360 degrees. Maganda ang panlabas, pero mayroong masama na hangarin. Gusto mong magpayaman, ganun ang gawin mo. Itago mo ang iyong pagiging ganid at ilabas mo ang mukha na tila parang ikaw ay mabuti. Kaya po sa panahon ngayon, ang pinakamabuti na paraan para labanan ng kasamaan ay labanan ang kasinungalingan. Kung gusto po nating mawala ang kasamaan, pang-aabuso, ganid, pananamantala, na nangyayari ngayon mula sa pamilya, sa barangay at maging sa bayan o pamayanan, ang atin pong harapin at sulungatin ay ang kasinungalingan. Kaya hindi nakagugulat ang sabi sa banal na kasulatan, si Satanas ay ama ng kasinungalingan, the father of lies. Hanggat hindi po natin napapakita ang katotohanan, hanggat hindi po tayo namumuhay sa katotohanan, hanggat hindi po tayo pumapanig sa katotohanan, huwag niyo pong asahan na mawawala ang kasamaan. Hindi po mawawala iyan. Dahil ang kasamaan kaya nagtatagal, laging nagtatago at nagkukubli sa kabutihan. Manatili po tayo na sumunod sa Panginoon. Yun ang sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo. Maging mga alagad tayo. Hindi tayo maging katolikong pang Semana Santa lamang. Hindi tayo katoliko na pang Kwaresma lamang o pang Pasko lamang. Hindi po. Ang sabi sa unang bahagi ng Ebanghelyo, kung patuloy ninyong tatanggapin ang aking katuruan, masusumpungan ninyo ang katotohanan. Labanan po natin ang kasamaan sa pamamagitan ng paglaban sa kasinungalingan.